Uy, kung sa mga adik, welcome nga pala sa Norem Podcast, kung saan Norem lang kaming gustong pag-usapan. Dahil Norem na mali. Dahil Norem naman kaming nawalan. Dahil never nawalan. Itong podcast, kami nga pala yung source. Ako si Raf. Ako si CS. At sa podcast na to, nakikisaw-saw lang kami sa mga usap-usapan ng mga ibang tao na kung tawagin namin ay stupid source. Yeah. Normally, nagkakamusta muna kami, pero for Thursday episode to. Kung gusto mo malaman ko anong pinagkabala namin for the last week, punta ka muna dun sa isang episode, pare. Ayun nga. Ang ganda nun Punta kayo sa last episode. Mabilis ako mag-isip Tama. Tapos, tsaka, ayun. Ang hirap Ang hirap tanggihan ng mga sumusulat. Nakakapikon Kaya kung gusto nyo rin kami pikunin, punta lamang kayo sa norempodcast@gmail.com. Or kung gusto nyo mapikon, sumulat din kayo. Ayun. Sumulat kayo. Or punta kayo sa wherever we're bitch. Nasa subreddit, may subreddit kami, may Facebook page kami na kung tawagin namin ay Addict Safe House. Pwede kayo mag-send ng memes doon, pare. Parang ang goal namin maging parang cool pass, pare. Parang feeling ko magkakaroon tayo ng audience dito So, ayun, siguro feeling ko pag may time na mapupuno natin yung most sa 1,000 episode. Kailangan hinahanap ko yung nawawala yung letter sender natin. Sige, magkikwento muna ako habang yan. So, nung isang araw, kahapon, pagod na pagod ako. Anong ginawa mo? Nag-edit ako ng video ng magjowa na naglalandian, pare. Yun ang content nila, landian. Tapos, yun yung ini-edit ko na video. Tapos, nasa Europe sila ngayon kasi nag-honeymoon sila. Ano sila, mga Pinoy? Hindi. Mga Americans. From Philadelphia. Wala, ayun, yun pala. Tapos, nagko-cruise ship sila ngayon. So, ayun, lumabas ako nung pag sobrang lightheaded ba tawag dun? Lightheaded na ako sa pag-i-edit. Nag-walking ako, pero saglitan lang. Diyan lang, hanggang sa kanto lang. Bumili lang ako ng mango shake, 3 isaw. Mango shake? Saan? Yung prutas talaga? Sa kanto. Ang sarap nga yun. Tapos, bumili ako ng 3 isaw, tapos tenga. Solve na. Makakabalik na ako sa pag-i-edit. Parang na-clear na yung head ko, tapos pwede na ako mag-work ulit. So, uminom ng tubig. Class, pasok! Stupid source! Flying and responding. Stupid! And we're back. Yan. Ang ating letter sender ay si Maha. Maha? Nag-apa rin, di ba? Si Maha. Di ba, obligado kayong sabihin nyo yun na family friend o sila ate. Lagi niyan sinasabi. Obligado silang sabihin kasi para sabihin or something else. We're close. We're close. Friend nila si Maha. Ay, yung basta yung family. At ito nga, sumulat si Maha sa mga stupid source. Sabi niya, is my parents too strict? I'm a female teenager and was just wondering if my parents are too strict or they're just really cautious. They make everything such a big deal. Like when it comes to commuting, the school I go to is only a few minutes away and walking distance naman siya. And yet, hinahatid sundo pa rin nila ako. Why do they still insist on me commuting? They never let me go anywhere alone. They keep on reasoning that I'm a girl. That's why they're too strict when it comes to me. But I see some of my friends / classmates. They'd go anywhere they want as long as magpapaalam sila. There was also Tagalog hanap ka. There was also this one time na I went to mall with my friends. Also my first time to go out without my parents. They put a tracker on my phone. Okay, red flag. I'm starting to think that my parents just don't trust me. I know I'm young and maybe they just want to protect me, but minsan nakakasakal na kasi. I'm always with them 24/7 and I can't have an alone time. They're always with me wherever I go. This is also the reason why I badly want to move out once I save enough money. Ayan, pare. Initial thoughts, pare. Mahirap ang ganitong sitwasyon na tapusin mo yan. Palagi may nakatingin sa'yo. Yung parang laging bantay sarado. Yung, kaya naintindihan ko to, pero although hindi ko naman na-experience, pero ikaw man. Yung, initial thought yung sa tracker red flag yan. Kasi parang sobrang ini-invade mo na yung privacy. Gets ko na ikaw yung bumubuhay, ikaw nagbibigay ng roof over their head, clothes over their back, food on their mouths. Pero yung i-invade mo yung privacy niya na maglalagay ka ng tracker, parang feeling ko, that's something else. Feeling ko,
Kahit Hindi mo na parents. nire-respeto. Kahit parents. Especially parents. Hindi mo na nire-respeto yung pagkatao niya na kailangan mo na malaman kung anong kung nasan siya, yung whereabouts niya at any given moment. Parang ganun. Parang hindi mo na kailangan malaman yun. Para may ganito sa Black Mirror. Alin dun? Kalimutan ko yung episode yung title. Pero yung nilagyan yung sa mata, yung bata. May or chip yata sa utak. Tapos nakikita ng mama niya sa tablet yung nakikita ng bata. Talaga? Parang nakalimutan. Hindi ba yun yung teddy bear? Hindi ba yun? Hindi yata. Pero naalala mo yung may teddy bear na nakikita. Hindi. Yun yung pinatira niya yung girlfriend niya sa utak niya. Tapos tapos nilipat niya dun sa teddy bear. Hindi ko na maalala. So, Pero yun ito. Parang pinoprotektahan kasi nung mama niya siya dun sa Black Mirror. Bawa, tumataas yung tawag dun, yung nagpapaangat ng fear dun sa tao. Bawa, may aso dun sa kabilang bahay. Kayang i-blur nung mama niya. Talaga? Oo, dun sa Black Mirror. I-blur yun. Tapos natatrack niya kung nasaan. Hanggang sa tumanda, ganun pa rin. Parang nagka-boyfriend yung anak niya, alam niya kung nasaan. Kumbaga, wala na talaga siyang kalayaan. Which is, parang essential siya sa pagiging human being mo. Oo, pare. Yun, naalala ko lang. Sana sinabi niya kung ilan sila magkakapatid at kung siya or kung panganay siya or bunso. Kasi nakadepended dun kung gaano ka protective sa'yo yung magulang mo. Halimbawa, pag bunso ka, tapos babae ka, sobrang protective ng mga yan sa'yo. Kasi, ewan ko, parang ganun nga talaga, no? Pag sa babae, napaka-overprotective nila. Dapat ganito mga oras na nasa bahay ka na. Gets ko yun kasi lalo na dito sa Pilipinas or at least dito sa Manila na naglalurk lang yung danger. At hindi mo masabi kung kailan mangyayari. Tapos pag nasa dilim ka, pag gabi, naglalakad ka, hindi nakakagulat na pag may mangyayari sa'yo. Yun. Kaya nagigets ko yung part na sobrang overprotective ng magulang mo sa'yo. Tapos halimbawa, pag panganay ka, ganun, di ba may leeway sa mga panganay, hinahayaan lang sila. Ikaw ba, nagko-commute ka ba mag-isa dati? May service ka ba, ganun? Naglalakad papunta school ba? Naglalakad lang. Umaga akong naging independent. Grade 1 pa lang. Anong oras? Grade 1 pa lang mag-isa na akong pumapasok sa school. Oo, no? Kahit pasokan na. May time din na ganyan sa akin. So, hinahayaan na pala kayo nung bata ka pa lang na pumasok mag-isa, ganun. Tapos, kasi kuya ka rin no? Kaya, nilalakad mo rin yung mga kapatid mo pupunta sa kanila? Hindi ba kayo nag-aaral sa same school? Hindi. Talaga? Sa ko, Ateneo ko. Sila, sa Lasal. Arneo. Halatang nagsisinungaling ka kasi yung sabi mo, Ateneo. Ano ba dapat? Arneo. Arneo. Luzon. Halatang public school ka talaga eh. Hindi, Ateneo, elementary school. Pero hindi mo sila nakasabay papasok ngayon? Hindi. Napansin mo ba na iba yung protectiveness level sa'yo na magulang mo doon sa bunso nyo? Parang ganun? Parang hindi naman. Pare-pareho lang? May time nga pag-uusapan eh. May time nga nakakapunta ako ng Laguna ng ilang taon ka nito? High school, college. Pero sa church naman yun. Hindi nila alam pag uwi ko na lang. Saan ka galing? Umaga pa lang wala ka na. Galing kaming Laguna, nag-fellowship. Parang hindi naman nila ako binabawalan saan na pumunta. Ang sinasabi ko lang dati kapag ganun, hindi ka ba hinahanap sa inyo? Hindi ako mahal. Ganun. Pero college na lang ako naging ganyan eh. Pero hindi naman sobrang overprotective yung mama ko. Pero nung college, meron yung mga 3 days ako hindi umuwi. Ganun. Yung mga ganun. Kasi alam naman nila yung ginagawa mo. Ikaw ba? May paano ka protektahan sila, concerned sila, pero hindi concerned enough para yung sa katulad nito. Kasi bunso ako eh. Tapos, naalala ko dati, ang nangyari, kasi dun sa pinapasukan namin public schools dati, mauuna yung public school ng ate ko, tapos dun kami sa susunod pag sumakay ng jeep. So, mauuna siyang bababa. Mag-iba kayo ng school? Magkaiba kami ng school. Tapos, pero parehong public school yun. Sinabi mo na nga unang bababa yung ate ko.
Tapos ako sa sunod. Minsan nabubobo ako sa'yo. Pero tawag dito. Ang nangyari nun, bumaba yung ate ko, tapos nakalimutan niyang kasama niya ako. Bumaba na siya sa jeep. Kasi, as she should. Kasi yun mauuna. Pero ang nangyari... Hindi ba kayo magkatabi sa upuan? Magkatabi. Pero ang nangyayari kasi dati, ang ginagawa ko, bumababa ako dun pag bumaba siya, tapos naglalakad ako papunta sa school. Kasi hindi naman ganun kalayo. Siguro sabihin natin mga 100 kilometers. Hindi, 100 meters, mga ganun. Malapit lang. Ironman ka na pala. Naglalakad ako. Tapos may time na bumaba siya, tapos nakalimutan niya akong ibaba. Tapos, alam mo yun, may mga estudyante rin sa sa jeep na yun eh. So, nung bumaba bumaba ako, tumawid ako. Tapos, kaya ako nakwento to, kasi nakaupo na ako sa classroom nun. Tapos, paglingon ko dun sa upuan, andun yung mama ko, na yung itsura niya yung may relief na nandun ako. Sabi ko, ba't kayo nandito to? Sabi ko, kakakita ko lang sa kanya kanina. As andun yung ate ko, yung pala, ang nangyari. Nung pagbaba ng ate ko, tapos umandar yung jeep, natauhan siya, ay putang ina. Hindi yun yung nasa isip niya, pero, ay putang ina, hindi siya bumaba. Tapos nagpanic siya. Ang ginawa niya, tumakbo siya pa uwi. Tapos siguro panic siya, sabi niya, tayo na si ano, naiwan ko sa jeep. Tapos, hindi na naisip na, hindi naman ako bobo. Alam ko naman bumaba ng jeep. Tapos, kaya sumugod sila sa school. Tinakbo niya yung bahay. Nag-jeep kayo papasok. So, layo. Siya. Not really. Pero, sige, sabihin na natin, medyo malayo. Pero hindi siya walking distance. Alam mo yun? Hindi malayo, hindi rin walking distance. Parang ganun. Tapos, sa Baguio yun. So, medyo baba yung tinitira namin at the time. So, tumakbo siya pababa. Gumulong. So, boosted siya. Ba't ko nga kwento yun? Kasi nagsabi tayo kung bakit yung overprotective. Pero yung sa tracker, yung part na yun, kasi feeling ko red flag yun. Ganun ka hindi nagtitiwala sa anak mo. Tapos feeling ko, kasi merong minsan, nilagyan ni Ali yung phone ko ng tracker. Hindi out of malice. Sabi niya lang kasi palagi ka sa gabi. Minsan, umiinom ka, nakamotor ka, gusto ko naman malaman kung nasan ka. Na-appreciate ko yung part na yan, pero over time na-realize ko, parang di naman kailangan. Parang di mo na kailangan malaman kung nasan ako. Kasi, una sa lahat, parang never ko inisip na may itago. Tsaka paano ka makakapagloko kung may tracker? Yun din. Yun yung pinakamahalaga eh. Paano kami magkikita ni Bea? Kung tinatak mo ako, paano susupsupin ni Bea? Yung sa tracker, siguro, kung magulam ka. Parang may kinento ka pala nun. May kinento ka noon dati. Marami na ako nakwento, kaya hindi na yung specific. Na ganyan, laptop yata, kaibigan ba? Yung may tracker. O kasama sa isang episode natin dati. Parang may ganun, may tracker yung laptop. Hindi ko malala. Hindi malala. Parang walang personal story sa akin na involving sa tracker. Sige, pero yung yung kaibigan ko meron, kasi ewan ko kung kailangan, pwede ko sabihin, wag na lang. So, yun, yung sa red flag, yun nga, kung magulang ka, you can argue na, ako yung bumubuhay dyan, ako yung gumagastos dyan eh. So, pwede kong gawin lahat. Siguro yun yung, yung thinking ng magulang niya. Kasi, ultimately, yung safety mo, yung concern nila. Pero nakakasakal nga naman. Kasi yung mga, alam mo yung mga babae na, hindi babae, mga anak na sobrang pinagbabawalan, especially mga babae, sila yung nagre-rebelde. Ayan, kasi, same. Sila yung hindi nila maunawaan. Siyempre, bata sila eh. Pag bata ka, palagi mo inisip, hindi ka naintindihan na magulang mo. Tapos, pag nakikita mo kung gaano ka kaluwag yung mga ibang makaklase mo, yung mga magulang na mga kaklase mo sa kanila, parang naiinggit ka na, bakit sila ganun? Okay naman sila parang. Kaya may mga, ang tendency niyan, magre-rebelde yung anak mo sa'yo. Hindi, walang may gusto nun, pare. Kasi, mawawalan ng respeto yung bata sa'yo. Pero to be fair, sabi mo, hindi niya maintindihan yung magulang niya. Ako rin, hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa yun eh. Parang sobra na nga. Hindi lang sa walang tiwala kasi, yun nga, yung freedom ng anak mo yung nawawala. So, over time sila yung pag yan, pinagbawalan nyo ng sobra ngayon. Paglaki niyan, lalo yung yun nga, maglalayas, ganun. Parang ganun ang... Pero tsaka hindi naman tanga yung mga bata ngayon. Pwede silang kumuha ng phone. Iwan nila yung phone nila na yun. Tapos meron pa rin silang messenger. Pero mga ganun. Yun yung pwedeng mangyari.
Pero ayun nga, hindi ka makapag-reason out sa magulang mo eh. Kasi lalo na yung mga magulang na mga sarado yung isip. Na hindi nila mag-gets kasi sasabihin nila, ginagawa namin to para sa iyo eh. Parang kailangan ng payo dito yung magulang. Hindi ba? Hindi yung mga walang anak. Na dagdag ka na naman sa listahan ng mga binibigyan namin ng payo na hindi kami hindi kami qualified ba. Pero yun nga, tulad ng sinasabi ko, hindi ka makakapag-reason out sa mga yan. Tapos yung sinabi mo na excited ka ng bumukod. Mangyayari yan, hintay mo lang. Tapos makakaramdam ka ng total freedom. Tapos hindi ko sinasabing ito yung mangyayari, pero baka ma-appreciate mo at some point kung bakit nila ginawa yan. Sobrang protective, overprotective. Ang hassle na yung overprotective eh. Tsaka teenager ka pa. Ano siya eh, nasa part siya ng buhay niya na hindi na siya bata, hindi rin siya matanda. Yung pagiging teenager, hindi mo alam kung saan ka lulugar eh. Kasi ang tingin sa'yo ng mga matanda, bata ka pa. Pero tingin mo sa sarili mo. Pero at the same time, tingin nila sa'yo, wala ka pang alam. Yung ganun, alam mo yan, nag-gets mo ba yung sinasabi ko? Na ang bata mo pa eh. Tapos pag nag-speak out ka, wala ka pang alam. Parang ganun. Pero, parang hirap lumugar pag nandun ka sa lugar, sa time ng buhay mo na yan. Pero parang totoo naman kasi na kahit ako siguro ng teenager ako, akala ko, alam ko na mga ginagawa ko. Pero nung dumating ako sa gantong edad, parang may isip ko na hindi pa pala talaga. Hindi ko naman sinasabi hindi totoo yun. Ang sinasabi ko, nasa weird place ka ng pagiging tao mo na ang tingin sa'yo nga bata ka at the same time. Ayun, sinasabi hindi ka na bata. Pero pag nagbibigay ka ng opinion mo, wala kang alam. Parang gano'n. Pero yun, sobrang tama yung sinabi mo. Ano kaya? Tiisin mo na lang kaya tapos pag wala ka na way around it eh. Kasi saan ka bang kuha ng pera? Pwede mong sabihin na pwedeng ikaw na lang. Ganun. Pagpasok sa school, ganun. Pero yung high school nga medyo nakakahiya nga pag ihahatid. Yung tingin sa'yo ng mga, at least ako yung tingin ko doon sa mga hinahatid sundo pa no high school. Bata ka pa ba? Parang tingin mo, bakit kaya ginagawa ito? Bakit? Nagtatanong. Tsaka tingin ko mag-isa lang ito eh. Solo child siya. Kasi kung meron siyang kapatid, sasabi niya, hindi ganito sila kila kuya, kila ate. Tama, no? Yun pa. Kung i-assume namin na only child ka, nag-iisa ka lang. Wala silang reserva, pare. Pag nategi ka, tangin, nagagawa na naman tayong bago. Pinakain na namin ikaw lahat-lahat. Sino nang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Yun din, di ba? Kaya, pinoprotektahan ka nila kasi investment nila. Ikaw yung magpapayaman sa kanila. Honor student ka ba? Pag honor student ka, tama kami. Kasi yung may papayo ko, ayun din, tiisin mo na lang. Ibigay mo lahat ng gusto nila. Pare. Kasi sana pag college, hindi na ganun. Tsaka mamimiss mo yan. Talaga? Tingin ko. Hindi, sinabi ko lang. Para lang gumaan yung loob niya. Parang napaka-miserable pag iisipin mo. Parang dumadagdag yan sa trauma mo. Pero, again, hindi natin alam kung anong umiikot sa isip ng mga magulang mo. Tapos pero ayun nga, pag at some point, nakabukod ka na. Pero tangina, ngayon pag iniisip ko, may mga 30-something pa rin na nakatira sila sa magulang nila. Tapos, stricto pa rin yung magulang nila sa kanila. Tapos, at some point, okay na lang sa kanila. Magpapangalan ako pero i-blip ko. Naalala mo yun? Yung matangkad. I-blip ko na lang. I-blip mo ha, putang ina mo, i-blip mo ha. yung una i-blip mo. Tapos yung pangalawa, hindi na. Tawag dito? Hindi siya pinapayagan magjowa. Hindi magjowa, pero stricto pa rin. Tapos at some point, it grew on her na stricto yung magulang ko. Tapos okay na lang din. Tapos ginawa niya na lang running joke na 30 years old na ako, ganito pa rin kayo sa akin, ganun. Naging light na lang na topic kasi siguro she turned out okay, pero hindi natin alam kasi kung ano ba yung dynamics nila mga magulang. Yun, yung tinutukoy ko. Tapos ikaw. Yun, parang may meme na ganyan. Yung mga kabatch ko, 3 na anak. Ako nagpapaalam pa rin kay mama mag-overnight. Pero yung never naman ako pinagbawalan. Tapos, nung high school, pinagsasabihan ako, pero nag-college ako, binigyan na ako ng total freedom. Tapos nag-work pa ako nun. Nag-working student pa ako nun. So, mas lumuwag pa. Nung time nga nun, hindi ko sinasabing tama, pero alam na ng mama ko na naninigarilyo ako. Kasi, yun yung sinasabi niya sa akin dati. Nagagalit siya pag
pera niya yung pinambibili ko ng sigarilyo, ganun. Tapos nung nag-working student ako, parang hinayaan niya na lang ako. Hindi niya na ako pwede pagbawalan, pero pwede niya akong pagsabihan. Parang paalalahanan. Parang yun yung gusto ko na way ng pamumuhay. Halimbawa, pag yung kaibigan mo naglolo ko, tapos kaibigan mo rin yung jowa niya. Parang sasabihin mo, pwede mo naman siya sabihin pero hindi ko siya pipigilan. Parang kasi at least ginawa mo yung part mo, ganun. Oo. Parang ganun. Tsaka may mga ganyang magulang na nagsasabi. Kasi kapag kahit gaano ka katanda, ang tingin sa'yo ng parents mo, napaka-fragile mo pa rin, na ikaw pa rin yung baby na binubuhat nila. Kahit nga mga kapatid, kahit sinasabi niya yung bunso niya rin kapatid na kahit malalaki na, parang siya pa rin yung kinakarga, ayun, yung baby niya, yung anak niya, na siya pa rin yung baby na kinakarga ko noon eh. Parang ayaw niyang pagbiyahin mag-isa, ganun. Pero, ayun, kapag nakita nila na kaya mo naman na, dun siguro nagiging panatag yung loob ng mga parents. Kaya, magrebelde ka. Pakita mong kaya mo. Tangin na mag-working student. May i-share ako, nakalimutan ko eh. Ayun. Alam ko na, pag-usapan ko na dito sa podcast, pero sabihin ko na, yung pinakamalaking dahilan ko kaya ako bumukod. Kasi maaga akong bumukod eh. 22 years old, di maaga yan. 22 years old bumukod na ako. Kasi, talaga? Hindi ito yung, ina-assume ko kasi yun yung nararamdaman ko na kahit adult na ako nun, ang tingin nila sa akin, bunso pa rin. Bata. Oo, yun, di ba? Parang bata ka pa. Kaya kating-kati ako dati na bumukod. Kasi feeling ko, hindi nila ako makikita as equal. Nasa isip ko lang lahat to Kasi, overthinker ako eh. Kating-kati na akong bumukod kasi feeling ko, pag ginawa ko yun, makikita na nila ako as equal, independent, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Tapos yun yung nangyari. Tama naman. Tama yung intuition ko nun. Tapos, pag kinakausap na ako ng mga kapatid ko, hindi ko naman sinasabing condescending, pero hindi nila ako maseryoso dati. Yun na lang. Tapos, paano? I mean, Sample. parang walang weight. Hindi ako makapagbigay ng example on top of my head, pero mabibigay ko yung feeling na hindi nila kayang seryosohin yung mga actions ko. Kasi bata pa ako. Tapos siguro yung mga hilig ko, kasi bata ka pa. Yung mga ganun. Tapos, yung sa, nakakatawa. Yung sa paghuhugas, parang ka na, pagbunso ka, automatic na ikaw maghuhugas. Ayoko naghuhugas nun. Ayoko yung feeling na ako yung, na automatic na ikaw yung maghuhugas kasi ikaw yung bunso. Parang ganun. Ayoko yung feeling na yun. Tapos, ang nasa isip nila, dapat automatic yun. Hindi ko gusto yung feeling na, ikaw yung, okay saan maghugas. Pero hindi ko gusto yung feeling na, inaassume nila na ako. Parang ganun. So, alam mo kung bakit? Puwet mo may racket. Kaya bunso ang naghuhugas. Dahil? Kasi sinasabi niya ng mga parents ko nung dati, 3 pa lang yung 2 kuya ko tas ate ko. Ang naghuhugas lagi, ate ko. Kasi daw, yung panganay namin, marami siya nahugasang pinggan. Siyempre, mas matanda yun sa inyo. No? Pero nag-work na ako nun. Kailan ba sila tumigil? I'm sure tumigil siya nung 13 siya. Tapos nakakatawa ba sa isang kapatid ko, nilalighten niya pa yung mood. Ikaw magdi-DJ gumagan siya. Di-DJ ka, gumagan. Hindi nakakatulong. Pero ayun, kung katulad mo ako nagigil excited na bumukod, I'm telling you, yun yung pinakamagandang ginawa kong decision sa buhay ko. Kasi na kilala ko yung sarili ko, not in a cliche way, kasi naghanap ako ng paraan para tumayo sa sarili kong pa, although may work naman talaga, may steady job ako, natutuwa akong mag-adulting, yung totoong adulting hindi yung nag-grocery ka lang mag-isa, adulting ka na. Hindi alam, nakikita mo yung mga posts na gano'n? Hindi. Yung mga nag-grocery lang, adulting. Hindi ka pa nag-grocery dati. Pero yung totoong adulting, the way I look at it, yun, ayusin mo yung finances mo, iisipin mo yung mga insurances mo, yung mga ganun. Tapos, maghahanap ka ng purpose, yung mga ganun. Kasi yun yung, for the longest time, yun yung wala akong purpose, walang excitement sa buhay ko. Kaya, napakasaya ko na nagkaroon ng stand-up comedy sa buhay ko. Kasi hindi ko masabing ito yung purpose ko, pero ito yung fulfillment ko. Ang galing na ginawa ko tungkol sa akin. Pero, tapusin natin mag 30 minutes na. Pero, again, kung gusto mo ng straight na payo, pare, pagbigyan mo na sila, puta. Ibigay mo kasi sila yung sila yung gumagastos sa iyo, sila yung tulad ng sabi ko, roof over your head, clothes on your back, food on your mouth.
Sila nagbibigay sa Wi-Fi on your phone. So, ibigay mo na yun. Hanggat nasa poder ka nila. Pag nasa poder ka nila kasi may naghihintay sa yung mundo dyan pagka kaya mo na. Tapos nag-decide ka. At some point, ma-realize mo rin na, oh shit, nakakamiss din pala yung ganito. Na kinakamusta ka, ganun. Pero, tulad niyan sabi ko, nasa phase ka ng buhay mo. Na hindi ka sure kung ma-appreciate mo ba yung mga ginagawa nila. Pero I'm sure at some point, pag tumanda ka, tatawanan mo na lang kasi lahat naman ng bagay tinatawanan mo pag yung mga ino-overthink mo ng bata ka. Ganun. Unless kung pagtanda mo, nasa poder ka pa rin nila. Yun lang. At that point, you're the problem. Ikaw ba, any last words para sa kay Maha? Wala. Ayoko na. Ayun nga, tiisin mo lang. Teenager ka pa lang. So, pero tingin ko kung may way na makausap mo yung parents mo na unti-untiin. Yung, sana wag naman yung tracker sa phone. Di ba? Kasi, ang payo ko dito sa sa magulang talaga Wag yung masyadong stricto kasi. Tanong mo, kayo ba yung gago? Wag yung kasi nakakawala nga naman wala na yung freedom ng anak niya parang. Tapos may tendency na paglaki niyan baka magkaroon pa ng resentment sa inyo. So ayun, kalma lang sa pagiging protective. Ayun. And yet again, ito ang Norin Podcast kung saan nagbibigay kami ng mga walang kwentang payo, maaaring nakakatulong, pero sana hindi. Sana hindi. Pero again, itong podcast na to, hindi namin alam kung paano tinatapos. Pero kung alaws kayo, Norin kami.